Okay, hello everyone. I am your slot, uh, ang YouTuber na tamad pero may usad. So, for today's video, tuturo ako kayo kung paano mag-layer. Basic layering lang. So, basic pero ito ang isa sa mga importanteng technique or skill na kailangan nyong gawin pag nagka-CAD kayo. Ito rin ang unang video sa series ng CAD tutorials natin. And so, mag-start tayo sa layering and mag-end tayo sa 3D modeling. Ngayon, um, meron tayo ditong module which is galing sa ating prof sa curriculum ng CAD sa Mechanical Engineering ng PRIMSO. Ngayon, ano ba ako mag-start? So, una, ano nga ba ang layering? Tuturo ko pa ba? Or, sige, turo natin. Ngayon, ang layering is parang sandwich. Or sabihin na nating parang dalawang tinapay ng sandwich. Ngayon, doon sa unang tinapay, syempre, doon mo ilalagay lahat ng ang kailangan mo. Kunyari, yung unang tinapay, yun yung floor plan mo. Then, sa pangalawang tinapay, nandoon yung iyong wirings. No? So, sa second layer mo, andun yung wiring. Sa first layer, andun yung floor plan. Ngayon, kung gusto mong makita ang floor plan lang, di-disable mo yung second layer, which is yung wirings. So, basically, para lang maalis mo yung ibang details na mas mabilis, kailangan mo na layers. Or, basta ganun. Yun yung basic na concept niya. So, ngayon, start na tayo. So, dito sa module, meron tayong 5 objects or layer. So, ito. So, meron tayong classifications na babaguhin, which is the name of the layer, color of the layer, line type, and line weight. So, ano ba yung line type and line weight? So, line type, syempre, yung type ng line na gagamitin mo sa layer na yon, which can vary from solid line, dashed line, and so forth. Sa line weight naman, ito yung kapal ng iyong mukha. Ito yung kapal ng line na gagamitin mo. Which is, ito, meron 0.3, 0.4, 0.5. Parang sa ballpen lang din. So, ngayon, start na tayo. So, first layer is named object. So, sa upper left corner natin, makikita natin yung home tab. Ito. So, home. Kung makikita nyo yung cursor ko, ayan, home. Then, sa home tab, meron tayong layer properties. So, click lang natin yan. Then, makikita natin yung list ng gagawin natin. So, ang i-click nyo is new layer or ito. Itong may araw na yan or gaya ng nakita nyo, Alt-N. So, Alt-N tayo. Try natin. Alt-N. So, new layer. Ngayon, ang first layer natin is object. So, name natin siyang object. Yan. So, object. Yan. So, meron na tayong layer for object. Then, ang color niya is white, which is, ito, makikita natin dito sa chart na to. So, ito, color, line type, tsaka line weight. So, magkakatabi lang sila. Yan lang muna yung kailangan natin baguhin. So, color natin, which is dito, white. So, default. Line type, continuous, which is default na rin siya. Then, line weight is default rin. So, wala na tayong kailangan baguhin. So,
name lang. Then, next layer, so Alt-N uli. Pag nag-Alt-N tayo, ayan, new layer. Name natin ang rectangle. Rectangle. Ay, rectangle. Then, enter. So, nakalagay dito, ang color niya is magenta. So, kailangan lang natin gawin is left-click itong color na nakatapat sa ating layer ng rectangle. Itong box na to. Then, oh, wait lang. So, home, layer, properties. And so, what? Nawala yung ano. So, rename uli natin. Oh, so, select natin pala. So, kailangan pala natin i-select siya, no? So, select natin. Make sure na yung status mo is naka-check. It means, nandun ka sa layer na yon or dun ka nag-e-edit. So, layer 1, gawin natin yung rectangle. Yan. Then, ang color niya is magenta. So, pwede ka mamili dito sa select na color or pwede natin i-type which is yan, magenta. Then, okay. Then, line type natin is hidden. Hidden line. So, click natin yung line type niya. Then, kung makikita nyo dito sa line types is wala yung line na hidden. No? Ang gagawin natin dyan, click natin tong load. Then, hanapin lang natin siya. Hidden. Ayan. Hidden. Ito. So, click ulit natin. Then, ayun na siya. Parang mag-a-add ka lang dun sa choices mo. Then, okay. Tapos, sa line weight natin, yan, ang nakalagay is 0.3 mm. So, hanapin lang ulit natin. 0.3. Ayan. Then, okay. So, ayun na. Nakaset up na yung layer natin for rectangle. Then, mag-a-add ulit tayo sa circle. Gaya ng sa rectangle, so rename lang natin. Yan. Then, palitan natin ng color. Color na nakalagay dyan is blue. Yan. Saan na tayo? Ayan. So, color na nakalagay is blue. Then, yung line type natin is center 2. So, wala uli dito. Then, kaya, ang gagawin natin, load. After ng load, hanapin si center 2. Ito, sa center 2. So, okay. Then, select natin. Okay. Then, yung ating line weight is 0.4. So, 0.4. Okay. Then, Alt-N. Layer ulit natin. So, layer for arc. Then, yan, arc. Then, color natin is yellow. Then, line type is dash. Dash. So, ito. Dash lang. Hindi dash 2. So, meron tayong maraming dyan, lines. So, sabi dito, dash. Edi, dash. Yan. Then, yung line weight natin is 0.5. So, 0.5. Yan na. One last layer is, so, Alt-N ulit. Alt-N. Ang last layer natin is dimension. Dimensions. Ay. Ayan, so, dimension. Then, nakalagay dyan is color red. Line type is continuous. Then, line weight is default. So, babalik ulit lang natin sa default.
Yan, so, naka-set up naman na lahat ng layers natin, no? Yan, set up na lahat. Ngayon, paano ba gamitin ang layer? Ito na tayo. So, paano gamitin ang layer? Ngayon, let's say, kailangan mo mag-plot ng shape. Sabihin na, shape na lang. So, pag select natin yung object, which is nakaset sa color white, continuous line, and default line weight. So, default yung kapal. So, select natin yan. Ngayon, pag pupunta tayo dito sa ating drawing, okay, so, lakayan natin to. So, na-set up naman na natin lahat ng kailangan layers, no? Okay, so, set up na lahat yan. Wala na tayong kailangan baguhin dyan. Ngayon, pag pumunta tayo rito, lang, okay, so, lakayan na natin to. Okay, so, pag pumunta tayo rito, so, layer natin, so, check nyo parati kung nasang layer na kayo, ha. So, current layer is object, which is yung main layer natin. Ngayon, para lang mapakita sa inyo yung pagbabago, and wala rin naman kasi akong iba pang gagawin dito. Ngayon, lagay lang natin, dahil since object yung layer natin, lagay lang tayo ng, kahit na, let's say, a polygon with 9 sides. Kasi, trip ko lang. Ngayon, 0, 0. Then, inscribe natin sa circle with the radius of 3. Yan. So, let's say, ito yung sa layer natin. Ayan siya, oh. So, kung makikita nyo, ayan siya, naka-solid line, tapos manipis lang. No? Solid line lang siya. Typical na drawing, kumbaga. Then, yan, okay yan. Wait lang, hatch natin para cool. Yan. Pwede na yan. Yes, sir. Ang cool naman na ito. Lang naaliw ako eh. Ayan. So, ito yung object natin. Okay. Medyo nalibang ako. Wait lang. Okay. So, first layer, object. Ayan. No? Then, hindi ko na ipapatong yung second layer dyan. I mean, hindi ko na i-overlay dyan sa object natin. So, second layer natin, let's say this rectangle. No? So, click lang natin siya. I-activate natin, kumbaga, or i-on natin. Punta tayo dito sa layer na to. So, ayan, naka-check na yung rectangle layer natin, na. So, dyan tayo mag-edit. Ayan. So, lang tayo konti. Ngayon, dahil rectangle siya, so, gawa tayo rectangle. Start tayo dito. Ganun. O, diba? Makikita nyo, broken line siya. Ayan siya, broken line, then magenta. Lahat ng gagawin yung line dyan, kahit simple line lang yan. Broken line siya. No? Ayan, o. O, diba? O, diba? Magic. Ayan, so, kahit na anong gawin mo yung shape dyan, sabihin natin circle. Since nasa layer tayo, tas nakaset up siya sa broken line, ayan, broken line yung lalabas. No?
So, yun lang naman siya. So, kung kailangan mong lagyan ng ano to, let's say line, tapos lalagyan mo siya ng cross na line dyan, pag ganon. Yan, magsapot-sapot ka dyan. Magsapot-sapot ka dyan. So, hindi siya nakikita, no? Yan, escape. So, naglagay tayo ng mga broken lines dyan, di ba? Ngayon, paano siya makikita? Ayun na yung importansya ng layering. Ngayon, kunyari, yung magenta na yan, yan yung electrical wirings natin. Tapos, yung kulay puti na yan, yan yung ating floor plan. Ngayon, gusto natin makita yung electrical wirings. Nakaharang si floor plan. Paano gagawin dyan? So, madali lang. I-off natin yung i-off natin yung layer na yon, no? O kaya i-off natin yung layer ni rectangle. Oh, wait lang. Mali. Ayun, naka-off na siya. So, bakit nawala? Syempre naka-off, boy. So, hindi mo na siya makikita. So, pag on natin, babalik siya. Same as this one. No? So, balik tayo rectangle. Lang, delete natin yung sap. Mali. Ayan. Wait lang nga. Yun din yung importansya nito. Kunyari, di-delete natin yung ano. Hindi natin siya ma-select ng maigi. Ayan. Iisa-isahin mo siya. Pagka select mo naman ng isang buo, maseselect lahat. So, paano mo madi-delete yung specific na line doon sa loob, di ba? Ayan, pwede tayong pumunta sa layer. Off natin si object. Then, yan. Select natin to. Then, pwede natin siya i-delete. Tsaka natin ibalik yung isa. Oh, ha? Diba? Nalinis. Ganun lang yun. Anyways. Next, move on tayo sa next layer. Which is the circle. Okay. Sorry. Okay, so circle. Siyempre, magagawa tayo circle dyan. Kasi yun yung nakapangalan sa kanya. Then, kung makikita nyo, iba rin yung formatting ng line. Ayan o. So, pag circle, ayan yung line niya. So, maiksi, mahaba, maiksi, mahaba, maiksi, mahaba. Hindi katulad dito sa dash, pantay-pantay siya. No? Pantay-pantay ang line. Oh. Dito sa circle, hindi siya nakaspecify for circle lang. Name lang yun. So, kahit line ang ilagay mo dyan, yan. So, same ng format ang ano. No? Ayan o. Same pa rin ng format yung line. Kasi yun yung nakaset dito sa ating layer. Ngayon, ano pa yung isa? Next layer natin, arc. So, same lang dito sa arc. Okay, let's try arc. Tan-tananan. Yun o. Arc. Oopsie. Ayan o. So, kung titingnan natin, parang same siya dito sa dash. Pero, ito naman, mas mahaba yung kanyang pagitan. Yun yung iba't ibang uri ng line. Next is dimension. So, ganun lang din naman. Ito naka-default. So, pagka naglagay tayong dimensions, kunyari, ito. Ayan. Or pwedeng dito at dito. Pwedeng dito at dito. Ganun lang. So, ito. Select natin. Tan-tananan. Ganun lang naman. O, diba?
So, paglalagay ng dimensions, madali lang. Pwede i-select nyo lang yung ano. Ito, kunyari, sa square. Pag maglalagay kayo ng dimensions, pwede nyo i-select yung mismong side or mag-select kayo ng dalawang corner na ipagko-connect nyo. Tulad to. Dito pwede ko i-select yung side na yon. Click ko lang siya. Then, drag ko palabas. Or pwedeng ipantay ko rito. Yan. So, ilalagpas ko lang siya dun sa 90 degrees ng ano, ng isang side. Yan. Tak. O, di ba? Same goes in here. O. O, pababa. Tananan. Kupal no. O. O. O, ha. Ano lang. Same sa circle. Pagka, ayan. Then, drag nyo. Kiklik nyo lang yung circumference, then bahala kayo kung saan nyo ilalagay yan. Ganun lang naman maglagay ng, ayan. O, diba? Kung gusto nyo, ito kasi naka-default na yung diameter. No? So, i-click nyo, diameter ang lalabas. Kung gusto nyo maglagay ng radius, so, ito tayo. Nope. Header tayo. Oy! Ayan. Header. Leather. Leather. Yan. Basta yan. Kaya nyo na yan. Dimensions ulit. Ganun lang naman. So, point to point. Then, drag nyo palabas or lagpas nyo yung 90 degrees. Yan. So, yun lang. Oo. Ito naman, sa arc, kung may arc kayo, naka-automatic siya ng radius. Ayan, naka-automatic na radius yung inyong unit. Pag buo yung circle, mag-ano siya, ganito, diameter yung sign. Ano pa ba? Okay na yan. Yun lang naman kailangan nyo malaman sa layering. So, kung may hindi kayo kailangan dyan, kunyari, itong rectangle natin, hindi nyo kailangan, off nyo. Dimensions, hindi nyo kailangan, wait lang, dito tayo sa 0. Kung dimensions, hindi nyo kailangan, off nyo. Kung yung itong def points, ay hindi, ayan yan. Automatic yung def points na yan. So, kung yung circles, hindi nyo kailangan, off nyo. Yung arc, hindi mo kailangan, off mo. Hindi mo kailangan makita ha. Hindi yung hindi mo kailangan na ano. Siyempre, kailangan mo siya. Charot. Yun lang naman. Bye!